Hello po. Good afternoon, everybody. We are now on our 6th day ng 2021. Tayo po nagpapasalamat sa Panginoon. Tunay na lahat ng bago nagbibigay sa atin ng saya. Bagong taon. So, parang damit lang yan. Ano? Pag may bago, masaya ka rin. No? Pag may bago kang kilala na ang sarap kausap, masaya ka din. So, tayo papasok sa bagong taon at we are on the 6th day of 2021 and it carries a great promise for all of us. That's why tayo po ay mag-refocus, tayo po ay muling magsama-sama at magkausap na kung saan ay mabigyan tayo ng bagong pananaw from the Bible because the Bible is the roadmap of our life. The Bible has everything in our life. Sabi niya, ang Biblia ay nasulat sa ating katututo upang tayo magkaroon ng lakas ng loob at magkaroon ng pag-asa ayon sa Romans chapter 15 verse 4. So before anything else, tayo po muna ay manalangin. Ano po? Makapangyarihang Diyos, kami po'y muling sa iyo excited. Kami po muling nagbubukas ng pintuan sa iyong kaharian upang maranasan namin ang iyong kabutihan. Napakabuti mo, and this is the day that the Lord has made, and we will all rejoice and be glad because of you, Jesus. And we thank you, the Holy Spirit, for every word that will come out of your servant's mouth. I'm very pleased to say, God, that ikaw po ang manguna. Salamat o Diyos, sapagkat ikaw lamang ang tunay na kahulugan naming lahat. For in you we live and move and have our being, and we give you all the best place, with the place in our heart. At God, ikaw po ang mangusap sa amin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Move, Holy Spirit, in a way that you alone can move. For it is written, for where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And so God, bring us nearer and nearer to Jesus. Lord, samahan kami ng iyong mga anghel at let there be an open heaven for every one of us. Teach us your ways as we gather together, not because of any person, not any religion, not any system, but of your love towards those who call upon the name of your Son, Jesus. Kung kaya, pinapaubayan namin sa iyo ang 4 to 5 p.m. na ito sa iyong kapangyarihan, lakas at kabutihan. In Jesus' name, Amen and amen. Greet muna tayo. This is the continuation of Isaiah 43:18 to 21 yesterday. Ano po? At salamat sa pagpapala ng Diyos. Tayo muli magkakasama at tunay na napakabuti ng Diyos. Tayo ay nasa tamang oras, tamang panahon. Sabi niya, kung saan 2-3 nagtatagpo sa pangalan na Jesus sa isang bagay, ay naroon siya sa ating kaligitnaan. Kung kaya we will touch and we will grab the opportunity na tayo po nagkakasama-sama and prepare for miracles, prepare for exciting days ahead, and prepare for the rivers in the wilderness and a path in the desert, because God's word is more faithful than our lives, than our existence. Ano po? Kaya bati-bati muna tayo. Ervin, number 1. Si Ervin, tune in, ano? Ganun din si Mary Joy Palaganas Mary Joy Palaganas, hello, Mary Joy, ayun. Sorry, Mary Joy, taga saan ka ba? Ganun din kay Kuya Tom Taranco, Ate Rita from Caloocan. Alam mo, si Ate Virgie may pasok na hanggang alas 5 daw eh. Kaya nalulungkot nga ako. Gusto ko nga gawin 5 to 6, may problema lang yung Tuesday. Kasi kay Pastor Freddy Aquino yon, ano? But I am praying na mag-giveaway siya para tayo na may tuloy-tuloy sa 5 to 6. Pinag-pray ko po yung 5 to 6 kasi naghahabulan tayo lagi. At hopefully, tayo po ay makapag 5 to 6. Ano? Pero hanggat meron pang bakante doon, meron pang Tuesday kasi si Pastor Freddy, ay hindi tayo pwedeng magtuloy-tuloy. Nakakalito naman Tuesday 4 to 5, tapos sa ibang araw 5 to 6. Ewan ko po kung gusto nyo yun. Ano? So ngayon nga po, tuloy-tuloy tayo sa ating pagbati. Ano? Mary Joy Palaganas, Ate Rita, at saka si Kuya Danilo ng Caloocan. At ang kanilang mga gwapong anak at magagandang anak, nandyan po sila sa Caloocan, listening to Pastor Bubot ng Dunamis of Jesus Worldwide, dito po sa Farmville Subdivision. We are now on our 256 days of straight live streaming. Ano po? At ganun din, hello kay Evelyn na Singapore, ang Queen of Diamond from Hong Kong, si Rena Diamond. Kumusta ka na, Ading? Napadala na kita ha. Pero I would like to tell you to those who are asking notes na sana po ay mag-con kayo, Ervin, mag-take note ka ng personal kasi outline lang yan. At kung minsan ay meron akong nasasabi na wala sa outline at meron din naman akong nasa outline na nasasabi ko. Kaya
vice versa, ano po? Kaya take note lang kayo. Siyempre, ginawa natin yan kung ano lang yung leading at that moment, but it's different kapag nandito na tayo sa live streaming, ano po? Binabati ko rin si John Philip Ubero Evangelista. Good afternoon sa iyo dyan, sa Pampanga, but he's from Santa Barbara. Aba, long time no see. Ate Freely Diamante Untalan. Magandang hapon po sa inyo dyan sa Toronto, Canada. Ganon din kay Vince Rafael Ballesteros ng Primicias, Santa Barbara, Pangasinan. Ate Rose Colio ng Bulacan. Tama po, ano? Ganon din kay Tep Ivy Tagata ng Mangaldan. Kumusta daw? Shout out kay Nanay Leonora M. Aquino. Magandang hapon po sa inyo dyan. Ganon din kay Juliana Alexis Palaganas. Magandang hapon. Brian Gallego, Melanie Loren Santiago. Hello to you all. Ate Norma, maaga ka ngayon. From Baguio City, kumusta na po ang family ninyo? Ganon din kay Nanay Josephine Hines ng Assemblies of God Malasiki. Hello po sa inyo. Loretta Vidal, Jomar Gumawid, ang chairman ng Ate Youth. Ano po, dito po sa DOJ Powerhouse. At ganon din kay Brenda de la Cruz Zara ng Dubai and Marunong. Lynn Gatchalian, si asawa ni Pastor Manny Gatchalian. Good afternoon po sa inyo. Kathleen Magalong Doria, hello po sa inyo from San Carlos and Tarlac. Kuya na naman, Junel, sorry. At ang Tarangco Clan, ano? Nakita ko, Tarangco Clan pala dyan sa Facebook nyo, ha? Yan, si Junel Agapay Tarangco, good afternoon. Oy, si Lolo Miling, hello po, kumusta? Mag-friend tayo sa Facebook, Lolo Miling and Uncle Ambo, Pastor Bubut po, ano? Aha, ganun din po. Ay shout out tayo kay Jaya Vinis Manuel, Carla May Doria Aguilar, Cristina Almazan, May Kaila Esquibal, Joan Juquino, Altea Kalinawan, coming from Giliana. At ang ating magandang young people coming from Bunuan Bukik, si Angeli Gonzalez. Hello sa inyo, Angie. Kumusta si ate? Ganon din kay Ate Chris Kanapi ng Guam. Hello po, Ate Chris. Ano? Magandang hapon po sa inyo. Kumusta na po ba kayo? Ayan, ano? Ganon din kay Ate Milagros Orchola, Lynn Javier Tagiban. Hello po sa inyo. Jocelyn Gabrieles Ibetner. Ayan, good afternoon. Pray po tayo sa ating mga prayer request. Dalangin ko nga ay tuloy-tuloy na po yung kagalingan, ano? Wala nang operasyong maganap. Magandang hapon sa inyo dyan sa... Teka, saan nga? Tagig po ba kayo? Tarlac? Ano? Nakalimutan ko, patawarin niyo po ako, ha? Yan. Ganon din kay Kuya Tom Tarangco. Good afternoon dyan po sa inyo sa Asinggan, ano? Magandang hapon, Mark Greiger. Mary Jane Herrera. Ito, malayo to eh. Diyan lang sa... sa bungad ng farm bill ito, si Mary Jane. Kumusta kayo dyan, Mary Jane? Kumusta kay Kriya? At sana lagi kita makita dito sa live streaming. Kumusta kay Kriya, kay Kirk, ano? Kay Kuya Bricks, ano, kay Manong Bricks, at ganon din sa kanyang magandang asawa, si Carm Jet. Ganon din, shout out kay Narjory Dinieva Palaganas, Marjonel Dinieva Palaganas, Bernard Palaganas, and Eliza Dinieva. Ayun, si Victor Malano, hello po sa inyo. Are you from Mangaldan? Kasi may kilala po ako sa Mangaldan, Malano, ano? Akala ko din na kung makakonect kasi 4:15 sa orasan ko, ay ganun po ba, late ata itong relo namin dito, ano? 4:14 po rito. Ayun, ay siguro mag-adjust na kami ng relo, ano? Ganun din kay Ate Malu Abuid, Marichu Ibasan Cabienta, and Gabgab Gonzales. Hello, kumusta kay Kuya Alex, Kuya Ate Malu, ha? Kuya Greg Claveria ng Karanglaan, Marcelino Javier, Alfredo Decker Fernandez ng ECM Dunamis, Kalasyaw, Pangasinan. Ganun din kay Brian Gallego, Tata Oliver. Good afternoon. The Lord bless you and keep you. Yan, including your family. Blessed afternoon, Ating Milagros Orchola. At sa lahat daw ng kaagila, yun. Shout out again kay Lowell, Angelo Craver, Rochelle Benito, Mecca Aya Molina, Mark Irving Kalimlim Tumanan, Kimberly Carino Gabrilio. Magandang hapon. Julie Timaho Malanom, saying hi to you, Pastor Bubot po ng DOJ Powerhouse Santa Barbara. Shout out po, Pastor, sa bagong nakikinig, sabi ni Jocelyn. Saan nga ba kayo? Tagig ba? Tagig, Jocelyn Ibetner? Nakikinig po sa atin sila Ate Mina, Ate Zenny. Hello mga ate, Sister Lani at Ate Nora Atienza. Ganun din kay
kay Kizel Kiri Alvaran. Taga saan ka? Ang ganda naman ng middle name mo, Kiri Alvaran. Hello po, taga saan kayo, Kizel? Ganun din, shoutout again kay Eliza Reyes, Angeline Tulao, Crisaline Estrada, Segundo, Clarissa Season Balala, Sanshi May Gumawin. And of course, ang dalagang pharmacist natin dyan sa Villaflor from Bunuan, walang iba kundi si Mary Shirley. Magandang hapon. Cheche Bihag, ang pinakamalayo natin dito sa Pilipinas, dyan po sa Iligan City, Mindanao. God bless now, sabi ni Mary Shirley sa lahat ng nanonood. Ganun din kay Nanay Madam Jubilin San Nicolas, ang ating bagong mother. Diyan po sa Marunong. Kumusta rin kay Joseph, Marie Joy Palagana, sasawa po ako ni Martin. Tatay, shout out po kay Tatay Martin. Ay, oo nga, ang ganda mo sa picture. Alisin mo kasi yan salamin mo, Ganda-ganda mo ito pag walang salamin, Marie Joy. Ito ang magandang nanay, si Mary Joy Palaganas. Magandang hapon, Mary Joy. Ayan din, kay Kuya Alex. Kuya Alex, salamat alam mo na yan. To God be the glory, Kuya Alex and Ate Malu. Nakikinig na naman ng buong kapitbahay nila dyan. Lakasan nyo lang ng lakasan, Kaso nga lang, baka may mga pumalag na dyan, Pag-pray nyo sila, isa-isa. Pasyalan nyo at bigyan nyo ng tigi-tigi isang bowl ng ulam, Kuya Alex. Ganyan tayo, Kuya Manny Ukang. Tapos, Giles Ballesteros Tamayo. Hello po sa inyo. Ate Julie Timahu Malanong. Watching from Japan. Yun po naman si Julius Malanong. Kumusta po kayo dyan sa Japan? Saan po kayo sa Japan? Ganun din kay Daisy Sikat Atayde and Kuya Ray Taranco ng Asinggan. Ayan. Hello, Pastor. At sa lahat ng nanonood, sabi ni Kuya Alex, Mirna Soriano Flores. Ayan, Barangay Okang. Ito na, sunod-sunod na. Mula po sa Season Pangasinan, Marlene, Manilin Joy, Mark Anthony, Noemi Kalimlim, Christopher, Shai Padawang at nadagdag si Jude Kenneth. Eto po tayo, magkaka-okang tayo dyan sa Season Pangasinan. Ate Wilma po, Perth, Australia. Magandang hapon sa inyo dyan. At salamat po sa inyo. Alam nyo na yon. At dyan din po sa Baguio City, si Nina Marie Alim Riolada. Good afternoon po. Pa-shoutout po sa ating kaibigan, si Romer Castoeras from San Jose, California, at sa kanyang magandang asawang si Ate Nelly. And of course, ang ating young people sa Yupang Engineer na po, nandyan ngayon sa ka ba, Erwin, Uncle? Bahrain, Bahrain ba? Uncle Erwin, istorya ko yung patotoo mo sa buhay ng mga ilang buwan na nakakaraan. Ganon din po kay Ate Rose Marinay ng Las Piñas at saka si Ate Rebecca Zara. Good afternoon, blessed afternoon, Ate Olivia Agustin. Ayan, blessed afternoon po sa lahat at sa lahat ng mga viewers, sabi ni Ate Wilma Evangelista. Ganon din ang Kolibeng, Baguio Transient House. Kung kayo po'y nasa punta ng Baguio City, kontakin nyo si Nina Marie Alim Riolada o kontakin nyo ako kung wala kayong tutuluyan at meron po tayong Kolibeng, Baguio Transient House. Patalastas yan, Nina, Pag nagkita tayo, marami kang utang sa akin. Kuya Ray Tarango, magandang hapon sa pogi namin pastor at sa lahat ng mga anak ng Diyos at syempre sa lahat ng mga pastor ng Pangasinan Eagles Network. Thank you, Ate Wilma, pakishare na po. Pakishare na po ng ating live streaming at meron na rin po tayo YouTube sa mga na-delay po ay gusto makapanood ng replay, just type Bubot Parago Jr. sa YouTube at i-click nyo lang po yung aking profile picture. Makikita nyo po lahat ng ating preaching dyan sa YouTube. Ayan. Kumusta naman ang Sydney, Australia kay Ate Domi Magno? Hello Ate Cuenca, Ate Aida Cuenca, masayang hapon. Of course, kasi nakikita natin ang bawat isa. Kumusta po kayo Ate Aida Cuenca? Ganun din kay Ate Delia. Ate po kasi paggalang, At Sister Delia Iscanio, magandang hapon. Blessed afternoon daw from Greiger family. Cavite Calzado, Etiba Calzado. Hello to you. Ate Pastora Belia ng ECM Dunamis. Magandang hapon. Ayan, na-miss kita really Nag-adjust po kasi yung time namin dito. Ayagi, masasabay ni Manaya. Freely
3:17 a.m. Diyan pa lang ngayon sa Toronto, Canada. Ate Domi Magno, hello po sa inyo. And of course, si Melody de los Santos ng Santa Barbara. With you in prayer, ha? Melody, may bigay mo sa Lord, bahala ang Diyos. Ramil Kawili, good afternoon. Ganon din kay Tessa Doblowes Paradero, hello to you. Ang ganda-ganda ng profile pic mo. Ganon din kay Sofia Rosal ng Laguna. Kumusta ka na, Sofia? Grabe yung mga posing mo. Ang ganda-ganda mo dyan sa mga Facebook mo, Girly Junio Marigmen Sanchez is also watching. Ayun. Blessed afternoon to Elizabeth Bauer, Amba, Tata Oliver, Rosel. Uy, ang tagal mo, Rosel, na wala, ha? From Dubai. Rosel Chudoro from Dubai. Kumusta na ba kayo dyan sa Dubai? Ayan, ako, inurasan ako ni Ervin. 4:10 na po kayo nag-start po. Oo nga, pa-adjust ko na yung relo namin dito, late. At of course, ang ating si Maridel Lim is also watching. Lynn de la Cruz, Juvie Magpayo. Kumusta natin, Juvie? Pray pa tayo ng gusto kung hindi pa na-answered prayer, Ayan, Julie Timaho Malanong from Japan. Saan po kayo sa Japan? Julie Chan Fernandez, hello. Miss na kita, uncle, ha? Yan, nasa Bahrain, engineer na natin ito. Si uncle, Jackski Garcia, Dolores Loresco. Hello po, Ate Dolores. Tulyao, Milin Iscamilla, Wilma Cabreros, Josephine Arellano de la Peña. Mapagpalang hapon po sa inyo, Alili Alombro. Mga tarem kay Pastor Huben, Lynn de la Cruz again, Wilma Cabreros, hello po sa inyo, Lady Dumantay Castro, watching from Madrid, Spain. Wow! Kaano-ano mo kaya si Pastora Weng Cadelena? At saka si Ate Connie Barroso kan, natagal ko nang hindi nakikita. Ano na kaya nangyari kay Ate Barroso kan? Good afternoon, Pastor. Okay na sila, ate. Self-quarantine sila at nagpa-swab test after 14 days. Glory to God. Yes! Iingatan ng Diyos. Tingnan mo, napalapit ka sa Lord, tapos napalapit ka sa akin, Melody. Nakapag-PM tuloy ng walang oras sa akin si Melody, dahil kinabahan sa kanyang ate, Ayan, Marlene Caranto, hello, Julie Timaho, ang dami Joji Larino, magandang hapon. Ate Alma from Sydney, Australia, magandang hapon. Julie Chan Fernandez from San Mateo, Rizal, Rahan, at baka masumpsor. Ayan, from San Mateo. Raiza Valencia, magandang hapon po. Gina Tokle, hello to you all. Carlos Tinga, hello po sa inyo. Kaano-ano kaya nila yung merong school, Bible school, Carlos Tinga, kumusta po kayo dyan? Kim Francisco, hello po sa inyo. Magkilala ang Tinga family. Siguro si Pastor Carlos, Jean Durol, MJ Lloyd Velasquez ng Kingfisher, hello po sa inyo. Yon, Manuel Cabrera, hello, ang dami-dami. At basahin natin isa-isa para tayo tuloy-tuloy. Ana Cristina Padilla, Reolalas, Melzen Jimenez, Boy Kim, at of course, Pastor Dominador Ilagas ng Guam. Yan. So tayo po ay tuloy-tuloy na magkakasama ngayong hapon at pagpalain pa tayo ng Panginoon. Gawa ng sa kanyang pagpapala lamang tayo nagkakaroon ng kahalagahan. Ana Christine Padilla Reolalas, Quirino Province. Hello po sa inyo dyan sa Quirino. Pagpalain tayo. Ay, nakahabol si Ate Amy Padilla. And let us read from Isaiah 43. This is our text for yesterday at itutuloy natin, hopefully matapos natin kasi may maganda tayong topic tomorrow na walang iba kundi ay mabigyan tayo ng anointing uli ng Lord, ng revelation ng Lord sa ating topic tomorrow. Tapusin na natin ngayon. Timmy Perez from Magbalingaw. Isaiah 43 po. Ayan. Isaiah 43 beginning at verse 18. Basahin natin sabay-sabay at habang binabasa natin, maaari po ba na pakishare ninyo ang live stream na ito for the benefits of our friends in Facebook, our loved ones wherever they are. Magpaalala na may isang Diyos na nag-aalala, nag-iisip ng kabutihan natin. Aliyah Jabrel Bugay Kalipara and Arthur Apolonio. Yan po. 43:18, do not remember the former things. So sabi niya, kalimutan mo na ang mga nakaraan nor consider the things of old. O binubulay-bulay mo pa ang mga bagay na luma na. Yan. So ngayong hapon, huwag na natin bulay-bulayin yan, ha? Tama na.
tama na, tayo ay magbulay-bulay ng mga ganda. Napakaganda ng topic natin yesterday. Have you been reading Philippians chapter 4? Have you been memorizing Bible verses, particularly the verses I gave you, 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5, ano po, yan ang mga ko natin eh. Thank you Ate Domi Magno from Sydney, Australia, no? Na-share na po nila, salamat. Ganun din kay Ma'am Reynally Taranco ng Asinggan from the Taranco family. Ayan. Sabi niya, kalimutan nyo na yung nakaraan. Train yourself. Sabi ko nga, train your mind, train your heart, and your decision. Na kung minsan ay gustong-gusto mong bumawi, wag na, tama na. Ay, wala rin naman nangyayari, nakakapagod lang. Pamela Calzada ng mga taram, Aileen Moreno Peroso, and Lloyda Luna Quizon. Kaquizon ko to. Agnes Kim Pabon is also watching with us. Kalimutan nyo na yung nakaraan. Behold, I will do a new thing. Tingnan nyo, magandang pangako. Magandang pangako. Sa mga businessman, kung kayo po ay naguguluhan, baka itong taon na ito, God will give you a new business. Sa mga nanay at tatay, ang ganda ng patutuo ni Ate Malu, nakakatuwa, no? Na kung saan ay naging mas maalab siya sa Panginoon kasi na-let go niya yung kanyang past, Kisel Ann Poral, magandang hapon po, at ganun din sa aking si Beshi, pastor ng Assemblies of God Tubag. Hindi po ako nakarating, pastor, at medyo not feeling well, but today, okay na, water, konting rest lang tayo, Hindi ako nakapunta po kasi ng meeting namin with the Chief of Police ng Santa Barbara. Anyway, nandun naman po sila, Salamat sa Lord at may mga mahuhusay na pastor tayo dito po sa Santa Barbara. Tuloy-tuloy natin. So kalimutan mo na kasi hanggat binubulay-bulay mo nakaraan at hindi mo nile-let go ang sarili mo, ay hindi mo makikita yung mga bagong bagay. Kaya sino dito gusto yung mga bagong bagay sa kanyang buhay? Ako gusto ko, I'm really excited for 2021. 2020 has given us a lesson to get closer with our family because we have been locked down, At nagbigay ito ng aral sa atin na although marami tayong plano sa buhay, ang pinakamahalaga pa rin sa Lord ang ating family. Yan, So, although marami ang nawala, marami ang napektuhan, but we are still here and the confidence that we have in Jesus, at ibig sabihin, marami pa siyang kayang gawin sa atin. Kaya, do not dwell on the past. Hayaan mo na yung nakaraan, tapos na yan. Kasi ngayon, pag tinitingnan mo, pag kinalilimutan mo ang nakaraan ay mabubuksan ng Diyos ang bago. The present, Ito sabi niya, sa 21, ito po ang gusto ko. These people I have formed for myself. Ang mga taong ito, nilikha ko para sa akin. Yan, lilinawin ko to ha. Ang mga taong ito, nilikha ko para sa akin upang ako ay ipagmalaki. Remember this. We exist because of the Lord. Whether we live or die, we live for the Lord, we die for the Lord. Mara Cayago Jackson, si kumare ko sa Hong Kong. Marizeni, kumusta po? Ganon din kay Narjory Dinyeba Palaganas. Tanda mo yung sinabi ko. Kasi tingnan mo ha, alam ng Diyos na marami kang bit-bit na bigat ng damdamin, sama ng loob, kahihiyan, pagkainip sa nakaraan. Ay sa totoo lang, binago ng Diyos ang ating sistema. You can just imagine, we are now on our 10th month of straight quarantine. And the world has been caught unaware. Tayong lahat, hindi natin nakita ito. Pero alam mo, may gusto ipakita ang Lord. Doon tayo pumunta. Dami nating bit-bit, nainip tayong lahat, but God has given us, look into your heart. Tingnan mo dyan. Kasi ito, magkasundo tayo. We were born for God. We were created for God. Whether we live or die, we live for God and we die for God. Yan, dyan lang muna tayo. The rest is, God will do new things. Okay? Number 1, forget. Yun yung topic natin yesterday. Sa sino man pong gusto ng outline, bigyan ko kayo. Number 2 is anticipate. Kasi once tinitrain mo na yung heart and mind mo to forget all those things, kasi ang tinitingnan naman ng Lord is the motive of our hearts. Kahit na ano sabihin ng tao, kahit na ano sabihin nila, J.B. James, Santillan de Guzman, at ganun din si Sulin Ferrer, magandang hapon po sa inyo, Pastor Bubut po, kahit na ano sabihin ng tao,
At kahit na anong sakit ang nandyan, i-train mo ang sarili mo o ihasa mo o turuan mo ang sarili mo to forgive and forget. Papaano? Memorize verses. Train your mind, train your heart, train your decision in fact, to make amends with people. How, Pastor? Pastor, hindi mo alam pinagdaanan ko eh. Lahat naman tayo may kanyang pinagdaanan, pero let us train ourselves. Sabi niya, do not repay evil with evil or cursing with cursing, because, ito, tukunin niyo to. You can never repay evil with evil or cursing with cursing, because that is not what God gave you. Hindi ka pwedeng bumawi kasi hindi ka binigyan ng karapatan ng Diyos na bumawi. Let us accept that fact. Sila nakatulog na ng mahimbing, ikaw nang gigigil ka pa. Gustong-gusto mong bumawi, pero nandun pa rin sa iyong isip, sa iyong puso. Kasi hindi ka naman binigyan ng pagkakataon ng Diyos na bumawi, because that is not God gave you. Sabi ng New Living Translation. Kahit na gusto mong bumawi, Margie Arjona Banda, Armida Dacelio Gubatan Revilla, Amen, sabi ni Ate Norma, Elmer Santarin. Kahit gusto mong bumawi, wala kang karapatang makabawi. Alam mo bakit? Kasi wala ka nun eh. Anong binigay sa iyo ng Lord? To bless you. Do not 1 Peter 3:9. Do not repay one single verse, pero it brings a big and hard training for our mind and our heart and our decision. Our life in itself. Do not repay. Huwag mong babawian ng galit ang galit. Ang sama ng loob ng sama ng loob. Huwag kang babawi. In a sense, huwag kang babawi. Although may damdamin tayo, Pastor, hindi mo alam eh. Sabi, huwag kang bumawi. Bakit? Wala kang karapatang bumawi. Because that is not God gave you. God gave you to bless. So what will you do, Kuya Alex? Di-train mo yung sarili mo, papaano? Bless the individual. Train your mind and train your heart to bless the individual. Kasi hanggat hindi mo nakakalimutan yung nakaraan, hindi ka pwedeng pumunta sa bago. And you should remember, ang January ay, ang ating buwan ay kinuha sa Roman calendar, no? At in-incorporate ito sa ating Christian life. Lady Dumantay Castro, amen daw. In-incorporate ang Roman calendar sa ating Christian life. In fact, ang nag-umpisa nito si Constantinople, ano? Nasama tayo doon sa Roman calendar kasi ang New Year ng Hebrew ay Nisan eh. Tayo ay January, ano? Ang New Year doon sa kanila, Nisan, because it is the time that they pass over. Kaya nga point 2 natin is pass over. Lumipat sila sa bago. Yan. Inilipat sila ng Diyos sa bago. Ang tawag nila Nisan. It's either April, May, ang New Year nila. The Chinese is February, according to the lunar calendar. Sa buwan sila nakasalari na yung mga inchik. But tayo, nasanay tayo sa January. And do you believe that January came from a Greek god, a Roman god, I should say, na Janus, ang pangalan, Janus. At siya ang Diyos ng pintuan. Ano? Siya ang Diyos ng pintuan. Kaya nga doon sa aking kanina, sa aking posting kanina, may pintuan doon. Ano? Nang ibig sabihin doon ay, ito yung pinto, ito yung nakaraan, ito yung pinto, ito yung nakaraan, ito yung hinaharap. Ano? Si Janus ang nagbabantay ng pinto na yan. According to the Roman mythology, ano? Sa kwento nila. At kaya nga January came from the word Janus. At incorporate natin kasi it's a good thing. Kasi magandang tingnan na ang bago, di ba, sarap ng feeling ng bago? Yan, ano? Sarap, bagong pintura ang bahay mo, bagong bahay, bagong kotse. There's some excitement over it. Pag nakatingin ka sa nakaraan, hindi excitement ang dala mo, lungkot, ano? Gileo, Jens Bravo. So, si Janus ay nakabantay sa pintuang ito. Siya ang nagbubukas at papasok ka sa bago. In fact, ang ating Christian life is not from life to death to life. No, from life to life tayo. Ever since we received the Lord, although mamatay tayo sa physical, we have received eternal life all along. John 17 verse 3. And this is eternal life, knowing our Father and Jesus Christ, whom the Father had sent, is eternal life. John 17:3. Tayo po ay nabubuhay na ngayon sa 17 verse 3. Tayo ay nabubuhay na ngayon sa eternal life. Hindi yung eternal life magigain mo lamang.
pag namatay tayo, no? From life to life na po tayo, just as from glory to glory. From faith to faith. Ano, pataas ng pataas yan, Evelyn Bibit. At magandang hapon po sa inyo. At pakishare na po ninyo para makasabay din sila. So, itong pintuan na to, dapat natin buksan upang tayo makapasok sa bago. Yun ang gustong mangyari sa atin ng Lord. Sapagkat sa pagpasok natin ng bago, marami kasi hindi pumapasok, papasok, labas-masok, labas-masok. Papasok doon sa bago, babalik kasi bit-bit pa yung past, Julie, magandang hapon sa iyo. Was, thank you, nakapanood kayo dyan sa Hong Kong. Kumusta mo ako kay Beshi ko, ha? At ginagawa ng karamihan ay papasok, babalik. So, hindi maka-move on. Ngayon po, ang pangako ng Bible ay pumasok ka kasi doon lamang ako pwedeng magpakita sa iyo ng bago. Sabi ng Lord. Kung kaya yung point number 2 natin is anticipate. How do we anticipate? Dito tayo nakat kahapon eh. How do we anticipate? Ano ba yung word na anticipate? The word anticipate is para makaranas ka ng bago, pinaghahandaan mo. Kaya nga may training of the mind, training of the heart. Kasi ang sabi niya, I am about to do something new. Now, paano mo mahandaan at makita mo yung mga bagay na bago? Ate Lea Lularga ng Hong Kong. Paano mo makikita? In order for us to see the new things that God will be doing, we must open our eyes and see God. Buksan mo daw ang mata mo at makikita mo si Lord. Anong mata? Spiritual eyes. Kaya nga po sabi ko sa inyo, mag-train tayo na mag-memorize ng verses, reading the Bible, and applying it. Kasi God will open our eyes. Tayo lamang ang may spiritual eyes. Tayo lamang ang may memory. Tayo lamang ang individual na nilikha ng Panginoon na nakikita mo yung kahit nakapikit ka, nag-identify po tayo kasi through pictures. Para tayo lagi nanonood ng sine dyan sa ating mind. At ito nga advice ko sa inyo, pag nagpray-pray kayo, paano kayo nagpray? Pray by pictures, para kayo nakakapanood ng sine, ganun kayo. Ganun tayo mag-pray kasi napakasarap po. Kasi tinitrain natin ang ating spiritual eyes na makita ang plano ng Diyos. Sabi kasi ng Lord, tingnan ninyo, behold. The word behold is such a wonderful thing na, wow, eto pala yun. Yan. Kasi yung anticipate at saka see, magkadugtong yan. Yung anticipate is, you are expecting something. You are expecting something. Yung anticipate is, you prepare for it. Kung yung una ay pass over it, lampasan mo na, ito naman paghandaan mo na. Paghandaan mo na. Yung ibig sabihin, tinitrain mo na ang sarili mo. Ito yung sabi ko sa inyo, tinitrain mo na ang sarili mo. Katulad ng sinabi ni Paul, hindi pa ako tapos. May ginagawa ko isang bagay, Philippians 3:13, at kinalilimutan ko nakaraan at inaabot ko yung nasa aking harapan. Looking back encourages the possibility of going back. Kapag minememorize mo yung nakaraan, malamang makabalik ka doon. Pero sabi, wag mo nang memorizein yung harapan. Ang tingnan mo, mag-anticipate ka, maging excited ka sa gagawin ng Panginoon. Kasi hindi ka makakilos talaga kung hindi ka mag-anticipate. So, kaya nga yung continuation ko ng ating topic ngayon doon sa anticipate, may dugtong yun eh. Paano ka mag-anticipate? Pagising mo ng umaga, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Yung bang, wow, bagong araw. Ito yung araw na nilikha ng Lord para sa akin. At ako'y magsasaya dahil may isang araw ako na bubuksan ng Diyos ang aking mga mata. Hallelujah. Kasi minsan nakafocus tayo sa past, hindi natin makita yung gagawin ng Lord. That is what I am specifying today. Ang sabi ni Ephesians 3:20 God wants to do abundantly above and beyond all that we could ever ask or think or imagine. Gustong kumilos ang Diyos. Gustong kumilos ang Diyos ng higit pa. Above and beyond, higit pa sa kaya mong isipin o hingin. Pero may panigunda doon eh. According to the power that works within us. Yun yung Ephesians 3:20. Ang gustong-gusto natin doon ay
Basahin natin uli, Ephesians 3:20. Ang gustong-gusto natin doon, He wants to do abundantly above and beyond. Melba Monje Garcia, ang aking nawawalang kamag-anak, Ephesians, Ephesians 3:20. Ito po, basahin ko. Now to Him, to God, who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Yun yung panghikayat. Ito yung pangako, ito yung bubuksan mo na kayang gawin lahat ng Lord. Ang kaya niya, higit pa sa iniisip mo, hiningi mo. Ito yung karugtong. According to the power that works in us. Hindi makakilos si Lord sa buhay mo hanggat nakatingin ka doon. Isipin mo yung power na sa loob, hindi makagalaw. According to the power, dunamis, that works within us. Nasa loob natin. Nakukuha niyo po ako? Ayan. So, anticipate. Number 3, I see it. Buksan mo. Ang ating mabuting balita, the gospel is a gospel of a see it gospel. Ang ating Bible ay Bible na hindi lamang, kaya nga sabi ko po sa inyo, ba't pa kayo manunood ng ibang mga palabas? Magbabasa kayo ng katulad po nung mga iba-ibang sinasabi dyan sa YouTube. Samantalang ang Bible is a see it gospel. Alam niyo yung see it gospel? Ito yung patungkol doon sa Isaiah is, behold, I will make a path in the wilderness and waters in the desert. Path in the desert and waters in the wilderness. It speaks of the power working within us. Hello? It speaks of the power working within us. Yung sa Old Testament kay Isaiah, ay sinasabi niya yung mga himalang gagawin ng Lord o pinaalala niya yung mga himalang ginawa ng Lord nung inilabas niya ang mga Israelita. But to our days, kikilos yung himala to the power working within us. Yeah. Nelly Romer Castueras from San Jose. Nabanggit ko na kanina, Manny, Yan, salamat. Salamat po sa paalala. Roldan Suico Basiliote, magandang hapon din. Jessamy Gumawid, magandang hapon. Kaya nga kailangan yung anticipate mo, Lord, ano ba gagawin natin ngayong umaga? Ito yung araw na may gagawin ka sa atin. I-open mo yung heart and ears ko para makapakinig sa'yo. And come, Holy Spirit. Ito po yun yung see it. Sabi nung nagtatawag si Jesus ng mga apostle, ng mga disciples, ay inaya ni Andrew si Nathaniel. At ang sabi ni Nathaniel anong magandang bagay ang mangyayari? Meron bang magandang bagay na mangyayari sa Nazareth? Sabi niya sa Nazareth? May magandang bagay ba na nangyayari sa Nazareth? Ang sabi niya gano'n. At sa John chapter 1 verse 46, meron bang magandang any good thing coming out of Nazareth? Na topic natin ito, nag-flow tayo nung kailan yun, nung Christmas, 23. At sabi niya, come and see. Sabi ni Andrew, halika, tingnan mo. Pakinggan niyo maigi. Pakinggan niyo, mahalaga to. Marjan Paunilio, thank you din kay John Philip Hubero, Banghilista for 10 stars for Pangasinan Eagles. Pakinggan niyo ako. Sabi ni Nathaniel, may magandang bagay ba na galing dyan sa Nazareth? Kasi walang kwenta ang Nazareth nung araw. May magandang bagay ba? Sagot ni si Philip po, ang sagot niya ito. Halika, tingnan mo. Parang itong gusto ko sabihin sa'yo. May magandang bagay ba na manggagaling kay Manny Ocang dyan sa Sison, Pangasinan? May magandang bagay ba na manggagaling kay John Philip Hubero Evangelista dyan sa Pampanga at sa Santa Barbara? Yun ang ibig niya sabihin Si Nathaniel, nasanay na sa takbo ng mundo. Si Lord, doon sa Isaiah 43, at nang dumating si Jesus, ang sabi niya ay, halika tingnan mo. Pakinggan niyo ako. Ang tunay na tumanggap sa Lord, nang bibigyan niya ng mga bagong bagay, makikita mo kung tatanggapin mo, bubuksan mo ang puso at isip mo sa Panginoon. Amen. Hello? At dinala nga niya si Nathaniel kay Jesus at ito ang sagot ni Jesus. Jesus answered and said unto him, because I said, dahil sa sinasabi ko sa iyo, nakita na kita. Nakita na kita sa ilalim ng puno ng igos. Naniniwala ka?
Bago ka pa lumapit sa akin, nakita na kita. Ito, pakinggan mo ko. Ay, Frely, thank you for the 50 stars. For Pangasinan Eagles Network yan, ha? Ais, Bulot is also watching. Pakinggan nyo ako. Bago ka pa nasaktan, bago ka pa napahiya, bago ka pa nalungkot, bago ka pa na-discourage, bago ka pa naging tao, nakita ka na tayo ng Panginoon. At ang tanging pangako lamang niya, ito sabi ng Lord, magmula ngayon, makikita mong bukas ang langit at ang anghel ng Diyos mag-aakyat panaog dahil sa anak ng tao. Pakinggan mo ko, Liberty Gragasin of Caloocan, makinig kayong maigi sa akin. Magmula ngayon, makikita mo, if we will only open our eyes and come to the Lord every day, you will see heaven open. Pakinggan niyo ako, kinote ito ni Jesus sa buhay ni Jacob nang siya'y nagtatatakbo sa kanyang kapatid dahil niloko niya, nagsinungaling siya, at malaki atraso niya sa kanyang kuya, Iso, dahil kinuha niya yung mana, yung blessing, nagtatakbo siya sa kanyang pagod. Ito nangyari, nakatulog siya. At sa kanyang pagtulog, ay nakakita siya ng isang hagdanan, Genesis 28, na kung saan ay bukas ang langit at nag-aakyat panaog ang mga anghel. At ang sabi, the place was so ordinary. The place was so ordinary, but he has a dark past. Every one of us has a dark past. Cheryl Ramos. Lahat tayo. Hello, nasa Bungabon pa lang ngayon si Liberty, ano? Yan. Bungabon, Nueva Ecija, Liberty Gragasin. Pakinggan niyo kung maigi. Walang kaalam-alam. Ang dala-dala niya mga hapdi, pait ng nakaraan ni Jacob. Pero dahil sa ang puso niya sa kanyang pagod, nagbukas ang langit. Wala siyang kaalam-alam. Kaya nga ikinikwento ko to sa inyo dahil sinabi na ng Lord, magmula ngayon, makikita niyo bukas ang langit. Pakinggan niyo ako. Ano meron sa bukas ang langit? The blessing, pagpapala, pag-iingat ng Diyos sa ating lahat. At makikita mo, ipapakita dito ang pag-uugali ng Diyos, hindi yung pag-uugali natin. The power that works within us. Uy! Nandiyan pa ba kayo? Kaya nga sinasabi ko ngayong hapon po, Noroling Dulugi, ang sinasabi ko dito, it is the Lord who will work for us. Trabahuhin natin, kalimutan na nakaraan, the Lord will work for us. Trabahuhin natin na iwaksi ang gawa ng pait ng nakaraan, and the Lord will work for us. We will see heavens open. Napakasarap nga ngayon kaysa yung panahon ng Old Testament. Kasi mismong ang Holy Spirit ang nasa loob ng ating pagkatao na siyang kikilos sa ating buhay. Okay. Una, forget it. Next, anticipate it. Mag-i-excited ka, may gagawin si Lord. Third, anticipate it. Number 3, you will see it. Pag araw-araw na laging si Lord ang nilalapitan mo, pag araw-araw nakikita ng Lord ang puso mo na pilit mong kinalilimutan nakaraan, tinitrain mo ang mind mo, tinitrain mo ang puso mo, at nagdi-decide ka na salita ng Diyos ang lalabas sa bibig mo. Number 3, you will see how heaven will open. You will see the gospel of the Lord. There will be changes in your life. Makikita mo yan. Kasi nasa iyo ng Holy Spirit. Natural na sa iyo na meron Galatians 5, 21, 22, 23, ay sulat niyo yan. Galatians 5, 22, 23. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Gusto mo nang magalit, pero the power is working within you. Gusto mo nang bumawi, pero may faith na nandiyan sa loob mo. Woo! Ina-anticipate mo na. O makikita mo. Sabi nga ni Ate Manu, tagal-tagal kong kinimkiman sa mga ng loob ko, pero ngayon nakikita ko, nakarelease ako. Alam mo, maghanda ka ng blessing. Yung mga pinag-pray natin, Ate Malu, sabihin ko sa'yo, mangyayari yan. Huwag kang mag-alala, I should say. Huwag kayong mag-alala, bahala ang Diyos dyan. Ulitin ka. I-train mo, matatapos na tayo. I-train mo ang isip, puso, desisyon mo. Kalimutan yung mga sakit. Next, anticipate.
Lord, ito ko. Lord, nasaktan. Alam naman ng Lord eh. Anticipated. Lord, this is the day that the Lord has made. Lord, anong gagawin natin dito? Hayaan mo, Lord, let the day pass. Alam ko, kasama mo ko. Anticipate. Number 3, because of it. Yes, Melba, ang aking nawawalang kamag-anak. We have the power that works within us, the power of the Holy Spirit. Di ba sabi niya, I will build paths in the desert and waters in the wilderness. Kaya niyang gumawa ng himala. Basta trabahuin mo yung alam mong gawa mo, tatrabahuin naman ng Lord yung power within us. And the power within us is the Holy Spirit. At number 3, you will see it. And number 4, you will build it. Put it together. Number 1 is pass over it. Lampasan mo. Number 2 is perceive it. Hindi. Number 2 is, wait. Sulat nyo. Prepare for it. Number 3, you will see it or perceive it. Iba na yung pananaw mo sa buhay. Di bali, kung ganyan sila, di okay lang naman. Bahala si Lord sa buhay ko. Yan ang mga lumalabas sa bibig mo. Di mag-umpisa ka magbigay ng sabaw. Alam nyo na istorya ng sabaw? At saka yung malukong? Ganun ang gawin ninyo. Ate Lolita Kawili, make amends kahit kung ayaw nila sa inyo. Gusto mo sila. Kasi ang mahalaga din yung motibo, the power that works within us, inside of us. Train your mind with the Word of God and the promises of God. Then you will see it. Makikita mo, mapiperceive mo, may iba na tingin mo sa buhay eh. Hello? Nangyari yan sa akin eh. Nung prayer ko, Lord, kung panahon na magkita kami, hayaan mo. Kasi nagigilty ako. Nagigilty ako na baka kako, hindi ko pa kayang tanggapin nagkita kami. Sabi ko, hello po. Nakakita niya ako, para siya nakakita ng multo. Sinundan ko, takbo. At least ako nakita ko na gusto kong makipagkasundo sa kanya. Nakukuha niyo ako, Bernadette Martinez. Ganun yun kasi motibo ng puso mo yung love, makikita na sa iyo, yung paano ka umunawa sa tao. Love yun eh. Yung paano masasabing love kung walang galit na dapat ayusin o walang, siyempre, love is you learn how to forgive and understand people. Fruit of the Holy Spirit yun. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Siyam yun eh. Lalabas yung power na yan. And of course, the power I'm telling you is a Christian character, godly character. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Very, very practical. Makikita mo, natututo kang umunawa sa tao. Hindi ka nagiging mainipin. Hindi ka naboboring. Nagtatrabaho na yung Holy Spirit sa loob mo. Edel Abiner de Pedro, Kenneth Cultura. Hindi ka na marunong mainip kasi alam mo, kaya ako nag-wait, may gustong ayusin ng Lord sa buhay ko. And there is a constant fellowship with you and the Holy Spirit. At sabi ni Jesus, you will see heaven open. When I speak of heaven open, these are blessing. These are the works of God. Kenneth Cultura. At lastly, perceive it. And lastly, I build it. You put it together. Alam mo, maayos ang family mo. Maayos ang takbo ng buhay mo. Hindi ka nalilito kung anong gagawin mo ng linggo. Hindi ka malilito kung may pera ka. O alam mo kaagad na sa 100, 10 piso sa Lord, wala nang kalituhan. At meron ka nang ibibigay kasi you are building it. Binibuild ka ng Lord. Kaya nga sabi, I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. Makikita mo. Number 1, forget it. Pass over it. Lampasan mo na yan. Train your heart and your mind. Number 2 is ano ba yung number 2? Puro letter P, You will prepare, anticipate it. Puro letter P. Prepare for it, you pass over it, you prepare for it, you perceive it, nakikita mo na yung gustong gawin ng Lord sa iyo. Nakingets niyo ko? Ito yung bagong bagay. Makikita mo yung himala, ang bilis sa iyo. In fact, I'm so excited right now. May mga prayer request kami dyan. Kaya nga gawa kayo ng prayer request, devotionals every day. Kung hindi pa dumating, sabi ng Habakkuk, sigurado tutuparin ko yan. Habakkuk chapter 2, sulat nyo, 2:1-3. Basta you stand on the watch, abangan mo, anticipate for it, para ka isa sundalo.
na, uy, walang kaaway. Okay. Sulat mo lahat na nangyayari sa buhay mo. Gumawa ka ng devotionals mo. Read the Bible. Christopher Balmoha ito pastor. Read the Bible, gawa ka, and then just let it there. Tapos let the power works within you. You will build it and you anticipate it. You prepare for it. You will perceive it. May iba yung pananaw mo Tapos nagiging marunong ka Ay, maniwala kayo sa akin. Iba ang gagawin ng Lord. Ito masarap. Ito masarap. Si Lord ang mag-iisip para sa'yo. Are you still there? Habang pinaghahandaan mo, as you prepare for it, you will see it. Every day of your life, iba ang dating sa'yo. Make your devotion. Diyan ka magsumbong sa Lord, sa devotional mo. Kasi sa akin, hindi ko may post yung mga devotionals ko, mga bits lang. Yung mga nandun po sa walls ng Pangasinan Eagles, devotion ko yun, pero kwan lang yun. Party lang po yun ng everyday ko. Basahin yung devotions ko. May oras, may date, may kung anong araw. Tapos kanina yung prayer, kasi talaga naman po na kinukumbinsi mo yung sarili mo. Kasi without prayer, mawawalan ka talaga Sasairin ka niya Mapapagod ka without prayer. Bakit nga tayo nagpre-pray? Wenceslao Mencias? Alam na ng Diyos. Bakit? Kasi kinukumbinsi mo ang sarili mo na nakikinig ang Diyos. Walang problema sa Diyos. Thank you, Melanie, for the 50 stars, Walang problema sa Diyos. Kaya ka nagpre-pray kasi kinukumbinsi mo ang Lord. Kinukumbinsi mo sarili mo nandiyan si Lord at pinakikinggan ka ng Lord. Kasi mahirap mag-pray. At saka, nagiging totoo ka sa sarili mo dahil alam mo nandiyan si Lord. Number 2, bakit ka nagpre-pray? Kasi marami sa mga kamag-anak mo, mga Facebook friends natin, kaya nga dapat isinisir ito, magpaalala sa kanila na there is someone praying for them. Ikaw yun. Ako yun. And I have 3,500 friends or something like 4,000. Kasi sa akin, hindi ko naman pinag-pray 4,000 kung ano ipaalala sa akin, saka yung mga prayer request nyo, yun po. Kasi ang magpapaalala sa akin yung the power that works within you. In building the faith that is inside of you, it's a wonderful fellowship with God. Alam mo, napakasarap. Napakasarap po. It's an invitation for all of us. And please, Auntie Eva daw, Punsalan from USA, Ate Malu Abwit, watching. Hello po, Ate Eva. Punsalan. Napakasarap ng damdamin. Thank you po, Ate Malu. Pag-pray natin si Auntie Eva. Nandiyan ba kayo? Number 1, as we face 2021, pass over it. Forget it. Number 2 is anticipate it. Be very excited for each day. Ang ginagawa ko kagabi, nag-dog walk kami. Kagabi, mga 6:30 nung aso ng asawa ko. Dog walk kami, tumayo ako doon sa harapan ng pintuan. Dito, sa may tinitingnan ko itong building. Lord, sabi ko, salamat sa building na ito. Binigyan mo ako ng pagkakataon na makilala pa kita ng gusto. Salamat, Lord, sa mga uma-attend dito. I-bless mo sila, bagamat marami sa kanila hindi pa naiintindihan ang mga bagay na ito. Pero kausapin mo sila sa banal mong espiritu. Pinapanood ko yung ating watch party. Sabi ko, Lord, Lord, kausapin mo po sila. Yung bang ganon, yung meron kang and look, grabe po ang ating reach out nga ngayon. And thank you po sa inyo. Nagagawa natin yung pinagagawa ng Lord sa atin. Kasi there is a power working within us, Ephesians 3:20. And most Christians do not acknowledge it. Kaya na-stifle yung Holy Spirit napipigilan di ba? Makikita mo Sabi ko nga sa inyo, one time naglalakad ako dyan sa mall, sabi sa akin, ay si Pastor Bubut. Yung bang, nakikita nila sa'yo Dapat makita sa'yo sa pag-uugali, sa karakter. At nakakatuwa naman na tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy. Para kang inaakyat sa isang bagong aspeto ng pakikipagrelasyon sa Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Yan, sa ating pagtatapos ngayong hapon, God is making impossible things in your life. He is building your faith because I believe in my heart. Let the power work within you, the Holy Spirit.
Be aware of it. Kaninang umaga, nandyan ako sa labas. Kasi minsan marami sa atin, di na tumitingala sa langit eh. Di ba? Ate Virgie, hello po. Ganon din sa inyo. Ang gwapong asawa si Kuya Lino. Pauwi na po kayo siguro, no? Oo, na-miss namin kayo. Opo. Pero anyway, we are praying for 5 to 6. Meron lang pong medyo hadlang pa yung Tuesday. Dalangin ko nga po ay makuha na natin tuloy-tuloy yung 5 to 6. Ano po? Kasi nahihirapan din po ako sa 45 pero nag-i-enjoy naman. Pero gusto ko po kasi ng 5 to 6 na rin. Ano? Hello Ate Virgie, the Lord's traveling mercy be with you and your husband. Jerry Salazar, magandang hapon po. Bigyan nyo ng pansin to. Yung Ephesians 3:20 ay directly related to the new thing that God will do to us this 2021. Yung Ephesians 3:20 is directly related to Isaiah 43:18 to 21. He can make miracles in our life. He can make a path in the wilderness and waters in the desert. Joy Valdez, Macau, hello sa'yo. Nandiyan pa ba kayo? Number 1, pass over it. Kalimutan mo na. Train your mind, train your heart, and train your decision. You decide kung ano yung will ng Lord. Number 2, you pass over it, you prepare for it, paghandaan mo. Yung bang, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. The Lord can do great things in my life, more than I ever asked or think, beyond, far, above, and beyond what I expect. Lord, anong gagawin natin? Start with simple things, mga ka-office mates. Uy, kumusta ka na? Yan, Fortunata de Leon Mataba. Uy, Russell Ivan Cabrillo. Ivan. Uy, kumusta sa loob ng office, sa loob ng bahay? Yung bang naguhugas ka ng plato, excited ka? Kasi we're looking for big things, but remember this, start with small things. Laging ganon, start with small things. Start with small things. Naghuhugas ka ng plato, kumakanta ka, meron na po tayo sa YouTube type nyo lang, Bubot Parago Jr., B-U-B-O-T. Tapos pag nakita nyo po yung No One Except Jesus na profile picture ko, nandun po lahat ng mga preaching. Yan, para hindi na ma-erase, kasi meron nga po ako na-erase dyan sa Pangasinan, nadidelete, hindi ko po malaman ba't nawawala, no? Hindi naman daw kung anong ating admin. Pero meron na po tayo sa YouTube, dina-download na po nung isang kasama natin. I-type nyo lang po Bubot Parago Jr. Yan, B-U-B-O-T Parago Jr. I-click nyo lang po yung aking profile picture at makikita nyo po dun yung mga preaching. Paki-like na rin at paki-subscribe. Ano po? Like and subscribe. YouTube po. Yung mga na-delay at saka yung gustong bumalik doon sa mga dating preaching, nandun na po siya, inuunti-unti namin ilagay kasi meron pong 256 preaching ever since we started with Pangasinan Eagles Network. Type nyo lang po sa YouTube, Bubot Parago Jr. Tapos click nyo yung profile picture po na No One Except Jesus. Hello Vicky, maganda nga po ng aking magandang hipag diyan sa Lunat, Malasiki. Mary Rose R. Villafuerte, magandang hapon po. Ayan. So paki-subscribe niyo na po sa YouTube channel natin at para po tayo ay kung kayo ay hindi nakapanood ng mga nakaraang mga live streaming, nasa YouTube na po siya. Hello Ate Milagros Orchola, Angie Hipulier. Salamat po sa panonood doon po sa Auntie Eva, kay Auntie Eva. Salamat po sa USA. Magandang hapon po sa inyo dyan. Ewan ko kung anong oras, madaling araw malamang. Ano po? Diyan po sa Auntie Eva Punsalan from USA watching right now. Pastor Bubot po ng Dunamis of Jesus Powerhouse. Ano po? And so today, ay dalangin ko, may natutunan tayo, pass over it, and then prepare for it, perceive it, and lastly, ang pinakadulo po ay put it together, aayusin ng Diyos. And I declare this 2021, mamamangha ka. The heaven is open for you. Bago po ako magtapos, pwede po pakisulat, the heaven is open for me. Yan. Pinagagawa lang po sa atin ng Panginoon.
Pakisulat nyo lang po, the heaven is open for me. As I pray, pakitype nyo lang po, the heaven is open for me. Ano, pagbukas ang langit, ano meron? Blessing po yan. Ano? Sige po, ako'y mananalangin bago nyo, habang kayo nagsusulat ng the heaven is open for me. Panginoong Diyos, buksan mo po ang kalangitan sa kanila. Ng mga pagpapala. Turuan mo ang bawat isa sa amin na kalimutan ang nakaraan. At maging handa kami sa mga bagay na bubuksan mo sa amin. Yes, the heaven is open for everyone. Yes, O God. And we will see the miracles far above and beyond all that we asked or think. Lord, mangusap ka sa puso ng bawat isa. Sa tuwing paggising, excited kami. We are preparing and anticipating and perceiving that there are great and wonderful things na bubuksan mo sa amin. Mga maliliit na bagay sa umpisa. Getting bigger, far, above, beyond what you could ever ask or think. Panginoon, ayusin mo kami. Put it together, God. Put it together, God. You can make a pathway in the wilderness and bring water to our thirsty soul in the desert. Ayusin mo ang pamilya namin. Kausapin mo ang bawat isa. Ikaw ang may kakayanan according to the power that works within us. Kung noong panahon ni Isias ay nasa pangunguna sila ni Moses, ayon sa istorya ni Isias, ngayong panahon na ito, kami nasa pangunguna ng banal na Espiritu upang maitaas ang pangalan ni Kristo, ang aming Diyos, ang aming Panginoon. Tulungan mo sila sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang mga hinihingi, at turuan mo kami na maitrain namin ang aming mga isip at damdamin, nakalimutan na nakaraan, ang mga hapdi, ang mga sakit. Turuan mo kami, O Diyos, at matuto kami na harapin ang 2021 ayon sa kapangyarihang kumikilos sa aming kalooban sa banal mong Espiritu. Patnubayan mo kaming lahat ng iyong lakas at kabutihan. We worship you. Sabi mo kami nilikha mo. Verse 21 of Isaiah 43, kami nilikha mo upang magbalik ng pasasalamat sa iyo. Gusto mo kaming ipagmalaki. Dalangin ko, bukas ang isipan at puso ng bawat isa na tanggapin ang mga bagong bagay na inihanda mo sa taong ito. I-bless mo kaming lahat sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Maitaas ka, Jesus. Salamat sa iyo, Banal na Espiritu. Yes, touch their hearts right now. Habang sinusulat nila, dumaloy ang kapayapaan, ang lakas, ang pangako ng Espiritu Santo upang si Jesus lamang ang pasalamatan namin. Yes, touch their hearts right now. Yes, even their family na kinabibilangan nila. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa oras na ito. Purihin at dakilain ka. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa kaluwalhatian mo, Jesus. Sa katapatan mo, Jesus. Amen and amen. God bless you all po. Praise God. And listen to this. God is faithful to His people. The heaven is open. Daniela Grace Macalanda, hello sa iyo. At Marisa Meneses Parago, hello sa iyo. Yes, Ate Alma, the heaven is open for you. Cesar Reyna Fajardo, hello po. Magandang hapon. Tata Oliver, magandang hapon. Braille, magandang hapon. Thank you po, Ate Wilma. God bless you once more. The heaven is open for you. Thank you po. Sige lang po, pakisulat nyo lang. Kita-kita tayo ulit bukas. Gusto ko lang po maisulat ninyo. Let us take time. Wala na, ano ba ngayon? Wednesday, wala naman po eh. Sige po, pakisulat lang. The heaven is open for me. Yes.
The God of glory, the God of faithfulness, the God of our Lord and Savior Jesus Christ, the power of the Holy Spirit be upon you all. In Jesus' name, see you again tomorrow. Pastor Buwot po ng DOJ Powerhouse. Dito po sa Santa Barbara, Pangasinan. God bless you all po.